Nabalitaan na sa mundo na ang Imperyong Britanya ay itinayo sa mga barkong pandigma, sundalo at kolonya. Ngunit ang tunay na motibo sa likod ng pandaigdigang pangingibabaw na iyon ay mas tahimik, nakatago sa likod ng mga harapang marmol at mga mesang mahogany ng mga silid kalakalan. Ito ay isang sistemang pinansyal na walang katulad sa kasaysayan ng tao, isang sistemang ginawang kapangyarihan ang utang at imperyo ang pera. Hindi nanakop ang Britanya gamit ang mga musket at kanyon. Nanakop sila gamit ang kredito at ginawang instrumento ng mga bangko ng London, ang digmaan, kalakalan, maging ang tagutom para sa pagpapalawak ng pananalapi. Ang kwento kung paano pinondohan ng Britanya bilang isang kapangyarihan sa pagbabangko, ang pandaigdigang pangingibabaw nito ay ang kwento ng paghalo ng pera at kapangyarihan at kung paano patuloy na hinuhubog ng sistemang iyon ang mundong ginagalawan mo ngayon. Upang maunawaan ito, kailangan nating bumalik sa ika-17 siglo, noong ang Inglaterra ay hindi pa ang makapangyarihang imperyo na iniisip natin ngayon. Noong panahong iyon, ang Espanya at Portugal ay nagmamay-ari ng malawak na teritoryo sa ibang bansa. Ang Pransya ay umuunlad at ang Republikang Dutch ang nangibabaw sa pandaigdigang kalakalan na may makapangyarihang hukbong dagat at sopistikadong mga pamilihang pinansyal. Kung ikukumpara sa kanila, ang Inglaterra ay maliit, nahahati at palaging kulang sa pera. Naubos ng mga digmaan laban sa France at Netherlands ang kaban ng bayan. Malaki ang hiniram ng mga hari at madalas na hindi nagbabayad na nakakatakot sa mga potensyal na nagpapautang. Sa pagtatapos ng 1600s, napakasama ng creditworthiness ng England. At kung walang credit, hindi mo maaring pondohan ang isang hukbong dagat, hindi ka maaring magtayo ng hukbong dagat, at hindi ka maaring magpakita ng kapangyarihan. Ngunit noong 1694, isang pangyayari ang naganap na nagpabago sa landas ng England magpakailanman. Inaprubahan ng parlamento ang pagtatatag ng Bank of England. Sa unang tingin, ito ay isang simpleng ideya. Ang mga mayayamang mamumuhunan ay magpapahiram ng pera sa monarkiya upang pondohan ang digmaan laban sa France, at bilang kapalit, makakatanggap sila ng mga bono ng gobyerno na may matatag na rate ng interes. Upang pamahalaan ito, isang sentral na bangko ang nilikha, isang bangko na maaring mag-issue ng perang papel, maghawak ng mga deposito at garantiyahan ang pagbabayad ng mga utang na iyon. Ngunit sa ilalim ng ibabaw ay mayroong isang revolusyon. Institusyonal ng Bank of England ang pampublikong utang. Binago nito ang mga marupok na pangako ng mga monarko tungo sa mga tradable securities. Sa unang pagkakataon, ang Estado ng Britanya ay maaring humiram ng maasahan sa mas mababang mga rate ng interes at sa isang malawakang saklaw. Ito ang sikretong sandata ng imperyo. Sa pamamagitan ng isang matatag na sistema ng pampublikong kredito, maaring pondohan ng Britanya ang mga digmaan kahit matagal nang naubusan ng pera ang mga karibal nito. Ang Pransya, Espanya, at maging ang makapangyarihang Netherlands ay nahirapan sa ilalim ng pasanin ng mga gastos sa pangungutang, habang ang Britanya ay patuloy na sinasamantala ang patuloy na lumalawak na merkado ng bono. Ngayon, ang bawat digmaan ay naging isang paligsahan sa pananalapi at ang Britanya ay nakahanap ng paraan upang manipulahin ang laro. Tingnan ang digmaan ng pagmana ng Espanya noong unang bahagi ng ika-18 siglo. Ang Britanya, isang medyo maliit na bansang isla, ay nagawang mapanatili ang hukbo nito sa mainland at ang plota nito sa dagat ng mahigit isang dekada. Paano? Hindi dahil mas marami silang mapagkukunan kaysa sa Pransya o Espanya, kundi dahil maaari nilang pondohan ang digmaan sa pamamagitan ng isang tuloy-tuloy na daloy ng mga pautang na ginagarantiyahan ng Bank of England. Naniniwala ang mga mamumuhunan na ligtas ang mga bono. Ang mga buwis na nakolekta mula sa kalakalan at industriya, lalo na ang lumalaking kita mula sa mga tungkulin sa customs, ay garantiya ng pagbayad. Samantala, ang France ay patuloy na hindi nakabayad, na sumisira sa kumpiyansa at pinipilit itong magbayad ng labis na mga rate ng interest. Ang digmaan na tradisyonal na iniugnay sa mga baril at sundalo ay nauugnay din ngayon sa merkado ng bono. Ang Britain ay maaring humiram ng higit pa at sa makatuwid ay mas matagal kaysa sa mga kaaway nito. Ang sistemang ito ay lumakas lamang sa buong ika-18 siglo. Pagsapit ng digmaang 7 taon noong 1750s, ang Britain ay nangutang sa napakalaking sukat. Nag-mobilize sila ng mahigit 100 milyon, isang napakalaking halaga noong panahong iyon, upang pondohan ang mga kampanya na sumasaklaw sa Hilagang Amerika, Caribbean, Africa at India. Ang France,
Bagamat teoryang mas malaki at mas mayaman ay hindi nakasabay. Ang digmaan ay nagbangkarot sa monarkiya ng France at naglatag ng pundasyon para sa krisis sa pananalapi na sumiklab sa Rebolusyong Pranses. Samantala, ang Britain ay umangat upang maging isang pandaigdigang imperyo at higit sa lahat, sa isang lumalaking uri ng mga domestic investor na pinayaman ng matatag na kita mula sa mga bono ng gobyerno. Ang digmaan ay hindi lamang isang makabayang dahilan. Ito rin ay isang pagkakataon sa pananalapi. Ngunit ang digmaan ay kalahati lamang ng kwento. Ang kalakalan ang isa pang haligi ng imperyong pinansyal ng Britanya at muli, ang mga bangko ang nasa sentro nito. Nasaksihan ng ika-18th siglo ang paglawak ng mga kumpanya ng joint stock, lalo na ang kilalang-kilalang East India Company. Hindi ito ordinaryong kumpanya ng kalakalan. Ito ay isang hybrid entity, isang negosyo, isang gobyerno, at isang makinaryang militar ng sabay-sabay. Ang mga mamumuhunan sa London ay bumili ng mga share, umaasa ng mga dibidendo mula sa kalakalan ng pampalasa, tela, at kalaunan ay opyo. Ngunit ang mga kita na iyon ay nagmula sa pananakop. Ang East India Company ay nagtayo ng mga pribadong hukbo, nanuhol sa mga lokal na Panginoon at nangolekta ng mga buwis mula sa milyon-milyong mamamayan ng India. Ang mga daloy ng kita na ito ay dumaloy pabalik sa London na nagpayaman sa mga bangko at mga may hawak ng bond. Ang sistemang pinansyal na ito ay lumikha ng isang closed loop. Nanghiram ang Britanya ng pera upang punduhan ang mga digmaan. Pinalawak ng tagumpay ang kalakalan. Ang kalakalan ay nakabuo ng mga customs duty at kita ng mga korporasyon. Ang mga kitang iyon ay nagbayad ng mga utang at ang pagbabayad ng utang ay naghikayat ng mas maraming pagpautang. Ito ay isang feedback loop sa pagitan ng kredito, kalakalan at pananakop. At bagamat tila sa unang tingin ay pinapatakbo ng mga admiral at general ang Imperyong Britanya, ang tunay na tagapagtayo ng imperyo ay ang mga bangko na siyang nagpapanatili sa daloy ng kredito. Pagsapit ng unang bahagi ng ika-19 na siglo, ang sistemang ito ay umabot sa mga bagong antas. Isaalang-alang ang digmaang Napoleoniko, isang tunggalian na tumagal ng mahigit 2 dekada at lumaganap sa Europa. Ang Pransya sa ilalim ni Napoleon ay makapangyarihan, ngunit muli na namang mahina sa pananalapi. Lubos na umasa si Napoleon sa pandarambong at sa pilitang kontribusyon mula sa mga nasakop na teritoryo. Sa kabaligtaran, ang Britanya ay patuloy na nakalikom ng pondo sa merkado ng bono ng London. Sa kabuuan, humiram sila ng mahigit 600 milyon sa buong digmaan. Sa isang punto, ang interes lamang bumubuo sa halos kalahati ng paggastos ng gobyerno. Gayunpaman, patuloy na nagpapautang ang mga mamumuhunan, naniniwalang ang malawak na network ng kalakalan ng Britanya at ang lumalaking ekonomiyang industrial ang magpapasa ng pasanin. Hindi nagkamali ang paniniwalang ito. Nalampasan ng Britanya si Napoleon hindi lamang sa larangan ng digmaan, kundi pati na rin sa larangan ng pananalapi. At dito nagsisimulang maging mas madilim ang kwento. Ang pagpopondo sa imperyo ay hindi lamang tungkol sa pagkatalo sa mga karibal. Isa rin itong kasangkapan ng kontrol sa loob ng bansa. Sinagot ng mga nagbabayad ng buwis sa Britanya ang gastos ng utang sa pamamagitan ng mga buwis at saa, asukal at tabako. Nagbayad ng mas mataas na presyo ang mga ordinaryong mamamayan upang makatanggap ng interes ang mga may hawak ng bono. Samantala, ang mga bangko ay lalong naging makapangyarihan na kayang magpataw ng mga kondisyon sa mga pamahalaang desperado sa kapital. Ipinapakita ng kasaysayan ng ekonomiya na ang pera at kapangyarihan ay hindi dalawang magkahiwalay na puwersa. Sila ay isa, at pinagbuti ng Britanya ang pormulang iyon. Ang utang bilang sandata, ang kalakalan bilang panggatong, at ang pananalapi bilang makina ng imperyo. Habang pinalawak ng Britanya ang impluwensya nito noong ika-19 na siglo, ang pananalapi ay naging mas mahalaga kaysa sa militar. Naganap pa rin ang mga digmaan, ngunit ang mga totoong tagumpay ay madalas na napagpasyahan sa mga silid ng accounting at sa trading floor. Wala nang mas kitang-kita pa rito kaysa sa China noong digmaang opyo. Sa unang tingin, ang mga digmaang ito ay umiikot sa mga paghihigpit sa kalakalan. Ngunit sa katotohanan, ang mga ito ay mga digmaan ng pera at kapangyarihan. Ang Britanya ay nagkaroon ng walang kabusugang pagkauhaw sa tsaa, porselana at seda ng Tsina. Ang problema ay ang Tsina ay humihingi ng bayad sa pilak na nagpababa sa mga reserbang British. Upang malutas ito, ang mga mangangalakal na British na sinuportahan ng mga piling tao sa pananalapi ay nagsimulang magbenta ng opyo mula sa India patungong China.
Binalanse ng mga kita ang depisit sa kalakalan at ang pilak ay bumalik sa London. Nang tangkain ng gobyerno ng China na isara ang kalakalan ng opyo, nakialam ang Britanya sa hukbong dagat nito. Ang resulta ay kahihiyan para sa Tsina, sa pilitang pagbubukas ng mga kasunduan sa mga daungan at isang malawakang pagpapalawak ng kapangyarihan at interes sa pananalapi ng Britanya sa rehiyon. Kontrol sa kalakalan. At muli ang mga kita mula sa opyo, mula sa pagpapadala, mula sa mga bayarin sa bangko ay bumalik sa London na nagpapatibay sa kapangyarihang pinansyal ng imperyo. Pagsapit ng kalagitnaan ng ika-19 na siglo, ang Britanya ay hindi lamang ang paggawaan ng mundo na gumagawa ng napakaraming dami ng carbon, bakal at tela, kundi pati na rin ang bangko ng mundo. Ang London ay naging isang pandaigdigang sentro ng pananalapi. Pinundohan ng mga bangkong British ang mga riles sa Argentina, mga minahan sa South Africa at mga plantasyon sa Caribbean. Ang pound sterling ang naging paboritong pera sa internasyonal na kalakalan at tiniyak ng mga barkong pandigma at konsulado ng British na ang mga utang ay palaging nababayaran. Ito ay isang imperyong pinapatakbo ng mga ledger at kasunduan sa pautang, gayon din ng mga watawat at garison ng militar. Nangangahulugan ito na ang sistemang pinansyal ng British ay umabot sa pang-araw-araw na buhay ng milyon-milyong tao na hindi pa nakakatuntong sa lupang British. Pinatibay ng pamantayang ginto ang kapangyarihang ito. Sa pamamagitan ng pagtatali ng pera nito sa ginto sa isang nakapirming rate, nilinang ng Britain ang isang imahe ng katatagan at pagiging maaasahan. Dumagsa ang mga mamumuhunan sa buong mundo sa mga asset na may denominasyong pound, dahil alam nilang maari silang mag-convert sa ginto anumang oras. Ang prestihiyong ito ay nagpapahintulot sa Britain na humiram sa mababang halaga, magpautang sa malaking sukat, at magpataw ng disiplina sa pananalapi sa buong imperyo nito. Ang mga bansang naghahanap ng access sa kapital ng British ay madalas na napipilitang ayusin ang kanilang mga pera at patakaran upang sumunod sa mga inaasahan ng London. Sa katunayan, ang mga bangkerong British ay hindi lamang nag-export ng pera, kundi pati na rin ng patakaran sa pananalapi na lumilihan ng isang sistema kung saan ang literasya sa pananalapi at pagsunod ay mga kinakailangan para sa pakikilahok sa pandaigdigang kalakalan. Ngunit ang sistemang ito ay may mga nanalo at natalo. Para sa mayayamang mamumuhunan sa London, ito ay isang ginintuang panahon ng kalayaan sa pananalapi at matatag na kita. Para sa mga bansalnisado, ito ay madadalang isang patibong, ang mga mapagkukunan ay pinagsamantalahan, ang mga utang ay ipinataw, at ang mga ekonomiya ay muling isinaayos upang maglingkod sa mga prioridad ng imperyo. Ang India, halimbawa, ay nagbigay ng napakalaking kita sa buwis at mga hilaw na materyales, ngunit dumanas ng paulit-ulit na tagutom dahil ang butil ay iniluluwas upang matugunan ang mga pandaigdigang pangangailangan sa merkado. Ang mga kita ay nagpayaman sa mga nagpapautang sa imperyo, habang milyon-milyon ang nagugutom. Dito, ipinapakita ng sistemang pinansyal ang brutal na lohika nito. Kita para sa mga mamumuhunan, pagkawasak para sa mga mahihina. Habang mas malalim kang tumitingin, mas nagiging malinaw ang pattern. Ang pandaigdigang pangingibabaw ng Britain ay hindi lamang produkto ng henyo sa militar. Ito ay resulta ng isang sistemang pinansyal na alam kung paano baguhin ang panganib sa pagkakataon at ang sakuna sa mga dibidendo. Ang mga digmaang nagpabangkarot sa ibang mga bansa ay nagpayaman sa mga bangko ng British. Ang mga depisit sa kalakalan na tila nakatadana upang maubos ang mga mapagkukunan ay nabaligtad sa mga monopolyo na protektado ng puwersa. Maging ang mga krisis ay ginawang mga pagkataon para sa pagpapalawak ng pananalapi. Nang nahirapan ang Estados Unidos sa mga utang nito noong ika-19 na siglo, nakialam ang mga financier ng London, bumili ng mga bono ng Amerika at nagpautang ng kapital para sa mga riles ng tren at infrastruktura. Sa maraming paraan, ang pag-angat ng Estados Unidos ay pinundohan ng Britanya. Ipinapaalam nito sa atin ng imperyo ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may hawak ng teritoryo, kundi pati na rin kung sino ang may hawak ng utang. Kaya bakit mahalaga pa rin ito ngayon? Dahil ang mundong ating ginagalawan ay gumagana pa rin sa mga pundasyong itinayo noong panahong iyon. Ang sistemang pinansyal na ginagamit mo, ang mga pamilihan ng kredito, ang mga pamilihan ng bono, maging ang konsepto ng pampublikong utang bilang isang permanenteng estado, ay pawang direktang mga inapo ng nilikha ng Britanya noong ika-17 at ika-18 siglo. Kapag ang mga pamahalaan ngayon ay humiram ng trilyong dolyar,
kapag ang mga digmaan ay pinundohan ng utang sa halip na buwis, kapag ang mga mamumuhunan ay kumikita mula sa mga tunggalian na sumisira sa buhay ng mga ordinaryong tao, pareho pa rin ang senaryo. Maaring hindi na nangingibabaw ang Britanya sa mga karagatan, ngunit ang modelong pinansyal na pinasimulan nito ay nangingibabaw pa rin sa mundo. Isipin ang mga pandaigdigang krisis na nasaksihan natin sa nakalipas na siglo. Ang unang digmaang pandaigdig ay pinundohan ng utang sa isang walang kapantay na saklaw. At ang Britanya ay lubos na umasa sa mga Amerikanong bankero upang mapanatili ang digmaan. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay lalong nagpabago sa balanseng iyon, kung saan ang Estados Unidos ay umusbong bilang bagong sentro ng pananalapi, ngunit ginagamit pa rin ang parehong pormulang British, utang, mga bono, at ang kombinasyon ng pera at kapangyarihan. Kahit ngayon, kapag naririnig mo ang mga terminong tulad ng quantitative easing, mga bono ng gobyerno, o mga international na bailout, nasasaksihan mo ang parehong sistemang gumagana. Isang sistema kung saan ang kredito ay ginagamit na armas at ang pananalapi ang nagdidikta sa kapalaran ng mga bansa. Ang aral mula sa imperyong pinansyal ng Britanya ay simple, ngunit hindi madaling tanggapin. Ang tunay na kayamanan ay wala sa mga mapagkukunan o industriya. Ito ay nakasalalay sa kontrol ng sistemang pinansyal. Ang mga nag-issue ng utang, nagtatakda ng mga tuntunin, at kumokontrol sa daloy ng kapital ang siyang humuhubog sa kasaysayan. Naunawaan ito ng mga British banker ilang siglo na ang nakalilipas, at ang kanilang sistema ay nagtayo ng isang imperyong tumagal ng mas mahaba kaysa sa anumang tagumpay sa larangan ng digmaan. At narito ang tanong para sa iyo. Sino ang may hawak ng kapangyarihang iyon ngayon? Kapag nakita mo ang pandaigdigang utang na tumataas sa daan-daang trilyong dolyar, kapag ang mga digmaan ay tila walang katapusan at kakaiba, palaging may kumpletong pondo, kapag ang mga bula sa pananalapi ay lumalaki at pagkatapos ay sumabog na nag-iwan sa mga ordinaryong tao na naghihikahos habang ang mga nagpautang ay nananatiling hindi nasaktan. Kabuuan. Sa tingin mo ba ay nakatakas na tayo sa sistemang ito o nakakulong pa rin tayo sa loob nito? Ang kasaysayan ng ekonomiya ay nagmumungkahi ng huli. Kung may isang aral na matutunan mo, ito ay ito. Ang edukasyon sa pananalapi ay hindi opsyonal. Ito ay isang kalasag na nagpoprotekta sa iyo mula sa pagsasamantala ng mismong mga puwersang nagtayo ng mga imperyo at sumira sa mga komunidad. Unawain kung paano nag-ugnay ang pera at kapangyarihan. Tanungin ang mga utang na sinasabi sa iyo na hindi may iwasan. Kilalanin kung kailan ginagamit ang inflasyon, mga bula, o mga pandaigdigang krisis bilang mga pagkakataon para kumita ang iba mula sa iyong mga pagkalugi. Dahil ang totoo, ang kasaysayan ay hindi pa ulit-ulit na umuulit. Ito ay nagbabago. Ngunit kung hindi mo ito naiintindihan, dinudurog ka pa rin nito gaya ng dati. At kung bibigyan ka nito ng bagong pananaw, pindutin ang subscribe. Ito ay isang historiador sa pananalapi at ang kasaysayan ay may mga sagot. Ipapakita ko sa iyo kung saan ito mahahanap.